Ay, ito pala, meron. Sa Tagamay. I want to talk about yesterday's Chiz Escudero's so-called expose. Oo. First of all, I want to say that whoever wrote that script should be fired. Oo. Should be fired. Bakit? Because it's so hard to believe that Chiz Michael Escudero Pangan himself wrote that. Because what the hell? That was not an expose from a lawyer. No. That was an audition piece for him to be vice president to Sara Duterte. Oh, audition piece? O nga naman, nandun si Sara sa likod, no? Habang nagtatalumpate. Pero, being lawyer, sabi ni Jam, mga ka-Jeepinatics, yun ay bulok. Yun ay walang kwenta. Isang abogado, pero walang maipakitang ebidensya. 2028. OMG. Then how is that gonna play with Amy Marcos in the mix? Aside sa magpaliwanag ka sa presinto, you guys have to deal with that first. I also want to talk about the fact that since you insinuate, since you make it seem like the speaker is running everything, then let's talk about the facts, shall we? Okay. First of all, if it's the speaker that's running everything in this government, then what is the use for you? What is the use for 1, 2, and 3? If it is the speaker that is responsible for everything, running the whole show, having all of these insertions, then why is yours in the Senate bigger? Oo nga naman. Bakit mas malaki ang insertions ninyo? Ngano mas dako ang inyong insertions kesa sa Congress? You also say that it's the speaker that's gahaman, that's buaya, that's this evil person. Evil person. But then again, Ma'am you're Rosaline the Yamasaki, one with all the proof of your wrongdoing. All you have against the speaker are insinuations and allegations, and for lawyers, where's your evidence? Where is the cases that you have filed? Exactly. Because you filed a disbarment case to an attorney, didn't you, Chiz? But why didn't you file anything against the speaker then? Okay, hold on mga kababayan. Sorry ha. Interrupt muna natin. Binabanggit yung mahalagang point dito. Nag-file ka ng case against Attorney Palsis, a disbarment case, mga kababayan. Pero how come na wala ka pong ipinail na case against dito kay Speaker Martin Romualdez? 'Di ba? Unang-una, kung ikaw bilang isang abogado, kung tama yung sinasabi mo, at kung meron kang ebidensya, ay magpa-file ka ng kaso. Unang-una, ipapadisbar mo na rin si Congressman Romualdez kasi abogado rin yon. Pangalawa, mga kababayan, magpa-file ka ng case mismo sa korte. Pero wala po. 'Di ba? Nagtataka tayo. Bilang isang abogado po si Chiz Escudero. So alam niya dapat yon. Pero wala po tayo nakita. Ano to, mga kababayan? Hindi, ganito, GP. Kaya hindi nag-file ng case. Ang gusto lang ng mga ito, sabi nga ni Jam Magno, ito ay piece ng audition mo bilang maging Vice President kay Sara Duterte sa 2028. Ang privilege speech po kasi, mga kababayan, pwedeng magamit yan ng mga politiko. Bombahin mo lang ng bombahin kung sinong gusto mong tirahin. Birahin mo lang ng birahin kung sinong gusto mong atakihin. Hindi ka po makakasuhan. Kaya nga tinawag na privilege speech. May pribilehiyo ang mga senador na gamitin ang privilege speech na yan, magbintang na magbintang, sabihin kung anong gustong sabihin, kahit walang ebidensya yan, masasabi niya at hindi siya pwedeng kasuhan. Privilege. Yan ang advantage ng privilege speech, mga kababayan. Pero anong sagot sa kanya ni Speaker Romualdez? Sabi niya ganon, sasagutin ko lahat yan. Hindi rhetoric, pero sa tamang korte. Diba? O, yan. Right? Because if it's a disbarment case, as you also say, was done to you,
But what you did yesterday to the speaker is of the same nature, isn't it? Honestly, dati akala ko kay Jam Magno bading. Hindi, akala ko dati ano siya, mga kababayan, yung ano ba yung tawag, yung transgender. Akala ko transgender siya. Pero when I met her, mga kababayan, doon sa lugar ni Speaker Martin, nagpunta kami doon sa Tacloban. Na-met namin ito. Tinanong ko talaga. Kinurot ako nito, mga kababayan. Akala ko kasi talaga transgender siya. Eh, may asawang tao pala, loka. Nakurot ako nito. Sabi niya, uy, babae ako. Oh. Shouldn't you also be disbarred? And should I remind you of your 30 million peso donation that you accepted from a contractor? Exactly. Isn't that illegal? Right, Chiz? I'm talking to you about this because I want to make clear to the Filipino people what you did yesterday. That was not an expose. No. It was an audition piece. It was a blatant, recycled lie. A script very poorly written. Was not written by an intelligent person. Exactly. Because it was the same sad excuse in English for lang a script that diba? Orly Guteza passed and read. Yes, that one comes from the same maker. Yours is in English. So let's just get that English lang yung sa kanya, diba? out there, Chiz. That for a lawyer that wants to be the future vice president of this country, aside from who you're supporting, who wants to be president, why are you acting this way? Why? Why are you so threatened, insecure, and so hell-bent on pulling the speaker down? If he is not winnable, if he has no chance, as what Sara Duterte said, then why are you making all of this effort? Why are you so pressed about the speaker? Why are you so hell-bent on using all of your resources, all of your time, effort, and even your intelligence, no matter how small, to bring him down? I want to understand that. And for somebody that you paint to be the person that is in charge of everything and responsible for everything, then why are you still being paid by the government? All of you. Then it should all go to the speaker then. Since, according to you, he's running the show of this government, right? I simply just want to give back your insinuations to you so you can digest and see how that tastes. Because I'm pretty sure it tastes like bullshit. Alam mo, ang sarap. Right, Chiz? Teka lang, guys. Ang sarap pakinggan ng mga ganitong klaseng mga speaker. Bakit? Nakakatalino. Di ba? Ang sarap pakinggan, mga kababayan, parang music sa aking pandinig. Ang galing. Sobrang, lalo na sa accent, 'di ba? Sa pag tawag niya, yung tawag dito, kung paano niya i-emphasize, kung paano niya pangatawanan yung kanyang mga sinasabi. Ay, sobra, mga kababayan. Talagang nakakagalak. Yeah, I just wanted to speak to you about this. I just wanted to speak to the Filipino people about this. And I don't want to do it in Bisaya. Because I'm pretty sure you understand what I'm saying, right? Let me get this straight. You're the one. Yes, DDS, ito dati, Mama Lizelyn Bayo. DDS talaga ito dati, si Jam Magno. Pero, sinabi naman nito kung bakit talaga, mga kababayan, ay lumipat siya. Bakit ayaw niya na sa mga DDS? Exactly the same date nung ako po ay nakurot niya. Nung nakasama namin ito dun sa Tacloban, Love for All ata yun, kung di ako nagkakamali, kay FL Liza. Ngayon, mga kababayan, tawag dito, binanggit niya. Sinabi niya sa amin kung bakit. At sinabi niya rin kung bakit gustong-gusto niya itong si former Speaker Martin Romualdez. And I do believe, same with her, mga kababayan, dahil isa lang po talaga ang nakita ko na speaker, super majority, nakuha niya yung boto dyan sa Kongreso. Hindi kagaya ng ibang mga nagdaang mga
House Speaker. That has in the past and currently have to face for things because you sure shit ain't clean. You're not clean. Okay, Chiz? Okay? You need... Yes, very confident, mga kababayan, at yung accent yun on how she will going to deliver the line, di ba? To be answerable to the things that you did. So I want to make that very clear. Your insertions in the Senate is bigger than the Congress, and you say that the Speaker uses it for the impeachment? What? Ang dami namang maghahati nun. Are you sure? When we all know and we all saw that that exactly was impeachable, we don't need to be paid for that because it's free. Okay? I just wanted to make this video. Okay? Before I go in and do my grocery run. So that's it. I hope it's clear. Ingat! Hi guys, good morning. Ang lakas mong buwisit, no? Ito dapat mga kababayan siguro sa debate pa lang kay Sara. No, ako talaga, I admitted na hindi ko kaya ang utak ni Jam. Very intelligent, diba? Sobra. Mga kababayan, mataas sobra ang IQ nito. Kung ako makikipaglaban, hindi ko to gugustuhing makatapat. Malayo ang agwat. Diba? Sobrang layo ng agwat. Hindi ko to kayang katapat. Lalampasuhin talaga ako nito. Yes, tama po. Very articulate. Etong si Jam Magno, mga ka-GP Natics. Sobra galing mag-deliver ng kanyang speech. At makikita natin, hindi ito nagbabasa. Hindi niya binabasa yung kanyang sasabihin. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Susan Corpus, I like Jam Magno. She's very articulate. Love it. 'Di ba? Managising na siya sa katotohanan, si Sara puro lang paninira sa gobyerno. That's exactly what she says, mga kababayan, nung nakausap po namin ito. Dahil at saka nakita rin nila itong mga Duterte ay talagang hindi para sa tao. 'Di ba? Lakas mang asar no. Halo 808. Oy. Ang tagal mo nang wala Saan ka nagpunta? 'Di ba? Oo. I totally admit, mga kababayan, na mauubusan ako ng ibabato dito. Totoo yun. Kasi alam mo naman sa sarili mo, di ba, Ma'am Margie Barcibal, kapag ang isang tao ay isang taong kaharap mo, gusto mo ba yung kalabanin? Kaya nga si Sara ang gusto kong tanungin dyan Gusto mo bang makaharap si Jam Magno sa debate? Kailangan English di ba? Gustong-gusto ko siya, mas magaling siya kaysa BP ng Pinas. Yung BP ng Pinas, ang alam lang nun, magmura 'Di ba? Puta. Ganun lang 'yon. Puta. Ganun lang 'yon ang alam niya, 'di ba? Job. Walang ibang alam yung kundi puro magmura, magbanta, mga kababayan, at sabihan na walang kwenta ang kasalukuyang administrasyon. Yun lang ang gustong sabihin noon. Yes, I like Jam Magno, very smart women. 'Di ba? Sobrang galing. Nung napakinggan ko to, mga kababayan, dami nag-send sa akin nito. Sabi ko, nauna po ako sa inyo kasi follower po ako niya ni Jam Magno. Hindi man kami magkaibigan, pero nakuha niya po yung attention ko. 'Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, ako po, mga kababayan, ay laging tumitingin sa talino ng babae. At yan ang weakness ko. Pag matalino, nagiging crush ko. Nagkamali lang talaga ako kay Sara. Kala ko kasi abogada, matalino. Yung pala hindi. Nangiinsulto ka ba, GP, si Jam? Itatapat mo kay Sara, pang grade 1 lang ang BP ng Pinas. Sabi ni Wenny Halos. BP ng DDS mag-travel, humingi ng budget. Yon ang alam. 'Di ba? Puro pawawa effect si BP, malayo diyan kay Jam, kain ng alikabok si BP diyan. Rose Baroga, shout out. Eva Aragones, kumingking lang si Sara harapan mag-English ni Jam.
Ano ba yun? Ganun ba yun, kumingking? Wala sa kalingkingan, di ba? Sabi ni JNFR France, matalino din po ako. Babae ka ba, JNFR France? Hindi, totoo yan. Alam naman ng mga di ba, ng mga tatagal na follower natin, na subscriber natin, yung mga kaibigan natin dyan, alam nila weakness ko talaga pag matalino yung babae. Di ba, yung mga ganitong tipo ng babae, talagang gusto ko yan. Lagi ko naririnig, mga kababayan. Kahit siguro, paulit-ulitin ko yung mga sinasabi niyan, yan ay parang music na sa aking tenga. Sabi na misis ko, paano daw, hindi daw siya matalino. Okay lang yun, mabait ka naman, maganda ka naman. Huwag ka na kasing alam mo naman yan eh. Nabudol ka kay Sarah, Sir GP, yan na siguro malaking pagkakamali mo. Kaya nga eh. Alam nyo ba nung sa mga bagong nandito na ngayon nyo lang maririnig to, Ma'am Solidad Tan, salamat po sa pag-share ng blessing. Nung panahon ng kampanya ng Uniteam, talagang nakabuntot ako lagi dyan kay Sarah. At doon sa kanila pong, ang tawag doon mama, yung sa nila, station nila, yung headquarters nila, ayun, matalino naman pala. Alam na kaagad yung gusto ko sabihin. Ayun, sa headquarters nila, malapit lang sa lugar namin dati. Walking distance lang. Lagi ako doon. Doon ako lagi, dahil wala nga kaming maayos na bahay dati, yung background, di ba, pinagtatawanan pa nga ako nung malalaking vloggers. Kasi yung background ko, tapos yung natin, walang kakwenta-kwenta daw, sabi nila, pangit. Kasi wala nga akong pera noon, wala pa akong pambili, wala pang mga nagso-support, mga kababayan, wala pang nanonood sa atin. Ang ginagawa ko, para maganda yung background at makita ko si Sarah, lagi ako nandun sa headquarters nila. Kaya lang, biglang, nung nanalo na sila, mga kababayan, konti-konti ko na nakikita, ayun, nag-iitok-itok na. Naliliitan pa sa 900 million, anak ng baka. Opo, GP, JNFR Rams, short of Jennifer Ramirez. Ayun, yun naman pala. Ngayon ko lang nalaman, si Jennifer pala ay isang babae. Kasi naman yung pangalan ni Nexian eh. Ilang beses ko nga naririnig ko. Sa Ian Go, matalino at di mabait. At matalino. Di at mabait din ako. Ayun. Ayun Nerissa Antonio, wag makinig, wag magselos, Mrs. Master GP. Hindi yan silosa. Mga kababayan. Sa ibang tao lang yan magseselos, pero dun sa, alam naman natin yung dito sa trabaho natin, di ba? Normal na yan. Kahit sinong matalino talaga. Talagang alam niya yan. Gusto mo siya, GP, kahit mukha siyang transgender? Oo. Walang problema, Ma'am Ine. Totoo. Si Jam, maganda si Jam sa personal. Uy, pag nakita nyo sa personal to, sobrang ganda. Oo, pag nakita nyo dito, mukhang trans. Kaya pinagkamalan ko. Pero nung ito po ay nakita ko sa Tacloban, mga ka-GPnatics, nag-flight ako doon kasi para mag-cover ng event doon ni FL Lisa. Pagpunta ko doon, na-meet ko ito. Una sila Speaker Martin ang kasama. Hindi naman kami makalapit. So si Jam nasa crowd. 'Di ba? Nakasunod siya doon kila Speaker Martin. Kaya ngayon, mga kababayan, dahil meron kaming access, nakalapit kami. Kinausap namin ito habang nag-i-speech. Yan sila Speaker Martin noon. Nakausap namin si Jam. Nagulat talaga ako dito. Babae pala. Sabi ko, kulang ako sa research. Hindi ko alam na babae ito. Akala ko trans. Ako, Sir GP, mas attractive ako sa matatalino kahit pangit kaysa may itsura na mahina ang kokote. Real talk. Kasi di ako matalino pero di kasing bobo ng mga DDS. Ayun. Tama yan, mga kababayan. Huwag masyadong sa muka. Diba? Yang muka, napapalitan yan. Pag may pera ka na, pwede yan mapalitan. Maganda si Jam pag walang makeup. Mas maganda siya sa personal. Sobrang ganda sa personal ni Jam, mga kababayan. Mas maganda kaysa kay BP Sara, kay Vice ganda. Oo naman. Oo.
Hindi, sobrang ganda talaga, mga kababayan. Sobrang ganda nito. Parang si LJ, tama, si LJ Reyes, LJ Moreno, 'di ba? Yung dating yung artista. Parang si LJ Moreno, tama ka, Shayna Monforte. 'Di ba? Sabi ni Lizelyn Beo, ako never naniwala sa mga Duterte kahit kailan di ko sila bet. Ako naman naging bet ko rin sila. Akala ko kasi nung una, totoo yung war on drugs. Yun pala, mga kababayan, I realize na yung war on drugs, mga tao lang sa baba, yung mga pinapatay. Pero yung mga malalaking tao, hindi. Diba, Mamonanases? Anyway, mga ka-GP Natics, iwanan na natin yan ha. Sobra tayong humahanga dyan.